Shalom, shalom! Hello! Welcome back to my channel and once again, this is Jinky, ang inyong palangga. And for today's video mga langga, dahil sa nalalapit ng selebrasyon, isang linggo na lang ay selebrasyon na ng Pesach dito sa Israel or ng mga Jews all over the world. So, together, with some Hebrew words na ating aaralin ngayon, ay atin ding pag-uusapan kung ano nga ba ang Pesach. Noong bago pa lang ako dito mga langga, I asked the same question. Ano nga po ba ang Pesach? Ang sabi, yun ay Passover. Ang meaning ng Pesach sa English ay Passover. Ano nga po ba ang Passover? Okay? In this video, ay isi-share ko po sa inyo ang pinaka-basic, pinaka-simple na istorya ng Pesach or ng Passover. Okay? And together with this, ay of course, aalamin natin ang mga Hebrew words na ating gagamitin sa araw ng Pesach. Okay? Para sa mga lalo na talaga sa mga baguhan ay kahit papaano mga langga, kapag dumating na ang araw ng Pesach, kahit papaano ay may mga idea kayong mga langga sa mga Hebrew words na maririnig ninyo or sa mga gagawin ninyo. Okay? Ang Pesach or ang Passover ay isa sa pinakamalaki, pinakamasayang holiday ng mga Jews. Dito man po sa Israel or sa kahit saang panig man ng mundo. Dito sa Pesach ay inaalala nila or sineselebrate nila ang pagkalaya ng mga Israelites noong unang panahon mula sa pagiging alipin sa kamay ng mga Egyptian noon na sa pamumuno ni Pharaoh. Ang nagtakas sa mga Israelites noon ay si Moses. Nasa Bible po natin itong mga langga. Pero bago tuluyang nakatakas ang mga Israelites noon sa pagkaalipin, ay katakot-takot munang salot ang pinakita ng Panginoon sa mga Egyptian dahil hindi pumapayag itong si Pharaoh na palayain ang mga Israelites. Dahil syempre, mawawalan siya ng trabahador, mawawalan siya ng mga alipin. Maraming salot ang ibinigay ang Panginoon. Di po ba? Merong dumilim ng ilang araw ang buong Egypt. May mga kuto, may mga palaka, merong umulan ng apoy, may mga sakit, merong napuno ng dugo yung river. Ngayon, sa pang-sampo at pinaka-final na salot na ibibigay ng Panginoon ay ang magpapadala daw po siya ng angel of death. Yung angel of death na siyang papatay sa mga panganay na anak ng Egyptian. Okay? At ang sinabi po ng Panginoon kay Moses na sasabihin sa mga Israelites na para hindi madamay ang mga panganay na anak ng mga Israelites ay magkakatay po sila ng lamb. At ang dugo ng lamb ay ipapahid nila sa bawat pinto ng bahay ng mga Israelites para hindi sila madamay. Para pagdating ng angel of death, pagka makita po niya na may sign, marka ng bahid ng dugo ng lamb sa bawat pinto, ibig sabihin may Israelites doon. Hindi niya yun idadamay, hindi niya yun papatayin yung mga panganay na anak doon. Instead, magpapass over lang po siya. Dadaanan lang po niya yung bahay na yon. At doon po nakuha ang pangalan ng Passover or Pesach. Meaning, dumaan lang po doon yung angel of death sa bahay ng mga Israelites. Ayun. So doon pala mga langga nakuha ang pangalan ng Passover or Pesach. Kung kaya din mga langga, sa bawat bahay ngayon, ng mga Israeli or kahit na sa mga tindahan, sa mga opisina or kahit saan, meron silang mezuzah, yung nakadikit sa pintuan nila na kung papasok sila, hinahawakan nila yon at kinikis. Merong prayer doon. Yung marka ng blood ng lamb, yun ang nag-save sa kanila. May protection sila. So itong mezuzah na to na nasa doorstep ng mga
Israelites ngayon or Jews ngayon na hinahalikan nila pagka pumapasok sila ay parang yun din po yung protection nila. Parang tayo din po, pagka may mga imahen tayo ni Jesus, Mama Mary, may mga rosary tayo, feeling safe po tayo. Ganon din sila. Yung mezuzah nila, yun din po yung pinaka-protection ng bahay nila. So, yun daw po ang symbol ng blood of lamb na nilagay nila noon sa bawat pintuan ng bahay. Symbol. So now, mga langga, alam na natin ngayon kung saan nanggaling ang salitang Pesach or Passover. Ano naman po ngayon ang rason kung bakit hindi kumakain ng tinapay ang mga Jews sa buong linggo ng Pesach? Okay? Bawal ang tinapay. Bakit? Dahil noong patakas na sila Moses at ang mga Israelites noon ay syempre nagligpit muna sila yung mga gusto nilang dalhin, mga hayop nila at nagbalot din po sila ng makain nila, baon nila. Gumawa sila ng tinapay. But that time, dahil syempre patakas ka ng mga langga, nagmamadali ka na, hindi na nila naantay na umalsa pa yung ginagawa nilang tinapay. Ganon din mga langga na kapag gumawa tayo ng pandesal, di ba? Paaalsahin muna natin yon. Wala na, patakas ka na, mag-aantay ka pa ba? Siyempre hindi na. So, niluto na nila yung tinapay nang hindi pa umalsa. Kung kaya yung dala nilang tinapay that time ay flattened or yun yung tinatawag nila na unleavened bread. Tama, unleavened bread. So, minsan mga langga ay ang tawag nila sa Pesach ay the Festival of Unleavened Bread. Dahil talagang ang mga tinapay ay flattened. At yun ay dahil sa istorya na yun na yung mga tinapay na baon ng mga Israelites noon ay hindi umalsa, flattened. Kung kaya, puro matsa. Pagka isa lang, isang matsa, yung kinakain natin pagka Pesach, matsa, pagka marami matsot. So, yun po ang dahilan, ang istorya ng matsot. Okay? Although, ngayon, mga langga, marami ding mga Israelis ang mga kahit Pesach ay kumakain ng tinapay. Pero I don't think na meron yan sa mga restaurant. Sa mga bahay lang po yan. Bago pa man mag-Pesach ay bumibili na sila at nilalagay na lang sa freezer. Sa araw ng Pesach mga langga, I'm sure walang problema sa atin yan ng mga Pilipino. Ang pinaka-importante sa atin ay kailangan may bigas, may ores, nang may makain tayong kanin. Nakon. We don't care kung walang tinapay. We don't care kung walang patatas. Importante, ang bigas. Amen. Nakon. Ano naman po ang dahilan kung bakit bago pa man dumating ang araw ng Pesach ay kinakailangan na nating maghalughog, maglinis ng buong bahay. Ultimo kasulok-sulukan ng mga aparador, cabinet, cupboard ay kinailangan nating linisin. Bakit? Yun naman daw langga ay kinakailangan nating linisin ang lahat ng kasulok-sulukan ng bahay dahil baka may naiwan doon na kahit isang mumu ng harina. Dahil ang naiwan na yun na isang mumu ng harina ay kapag napatakan daw ng kahit konting tubig, yun ay aalsa. So, to make sure na hindi po mangyari yun, ay kinailangan natin na, o kinailangan nila na linisin ang buong bahay. Yun din po ang dahilan kung bakit marami, lalo na din nga yung mga religious, ay meron silang sariling mga gamit na pang-Pesach lang. Mga plato, kutsara, mga ginagamit nila sa pagkain sa buong linggo ng Pesach. May sariling set talaga yun. Nagpapalit talaga ang mga yun. Yun po ang pinakarason kung bakit kinakailangan talaga halugugin, linisin ang buong bahay ng mga Jews sa araw ng Pesach. Sa atin din mga langga, parang pag New Year, maganda sa pakiramdam din na bago pumasok yung bagong taon, ay bagong linis ang bahay natin. Nakon? So, ito po ang simpleng istorya ng Pesach. And now, aaralin natin mga langga yung mga words na ginagamit sa araw ng Pesach. At uumpisahan natin yon sa Leil HaSeder.
Because kahit ako mga langga noon, ang akala ko yung Lil Haseder ay Laila Seder. Dahil syempre gabi, night. So, Laila. Dahil ang Laila ay night, di ba? So, ang tawag ko doon ay Laila. Hindi po yun Laila Seder. It sounds like Laila, but it's not. It is Lil Haseder. Lil Haseder. Lil Haseder. Saan kayo sa Lil Haseder? O, di ba? Mas maganda na rin mga langga na nasasabi natin ng tama ang Hebrew word, di ba? Sabi ko nga, mas nakakaganda ang may alam. Nakon, agree? Leil HaSeder is the first night of the celebration of Pesach. Ito po yung unang gabi ng selebrasyon ng Pesach. Ang order ay hindi po yun yung hazmana na o-order tayo sa online. Ha? Ang order na sinasabi doon ay maayos, in order. Beseder, in order. Okay? So, ang Lil HaSeder is the night of the order. Parang ganun. Ibig sabihin nun na ang the way ng pagkain nila, mga langga, ay in order dahil may mga ritual sila na ginagawa. Sa ritual na yun, mga langga, ay meron silang Haggadah. Ang Haggadah na yun ay isang textbook na bawat isa ng mga nakaupo doon ay mayroong kanya-kanyang Haggadah na kung saan babasahin nila yon. Na andun sa Haggadah na yun, yung parang legend, parang ganun, parang istorya, na andun nakasulat, nakasaad mga langga ng ang order na kung ano ang mga gagawin ng bawat isa na according sa istorya na nangyari noong Exodus ng mga Jews or ang paglaya nila mula sa pagiging alipin. Kumbaga naandun, naka-story doon. At ang purpose ng Haggadah na yun ay para maikwento ninyo mga langga sa mga kabataan, sa mga anak-anak ang nangyari noong unang panahon. Dahil ang meaning ng Haggadah ay telling, pagkukwento. So, isang mitzvah. Ang mitzvah ay yung gumawa ka ba ng kabutihan, isang kabutihan para sa'yo, isang mitzvah, ang mabuting gawa, ganun, isang mitzvah na mai-relate mo sa mga nakakabata o sa mga bata ang istorya ng Pesach. That way, hindi mawala o hindi makalimutan ng bawat Jew ang significance, mga langga, ng Pesach or ang nangyari na pagkalaya sa pagkaalipin ng mga Jews. Meron din po sa table ng keara. Yung keara ay isang seder naka-order na plato. May plato doon, ang tawag nila doon ay keara. Yung plato na yun ay may kanya-kanyang mga pagkain na yun, mga langga, na nakasimbolo sa kung ano man ang nangyari doon. May itlog, may mga karoset, may mga dahon-dahon, may buto, na may significant yun, mga langga. Significant ba o significant? Nakasimbolo yun sa kung ano man ang nangyari doon. Yun ay cedar plate or keara. Okay? May wine din doon. So, kung mga bago pa lang kayo dito, mga langga, mai-experience nyo to at kahit pa paano, mga langga, sa kung napakinggan nyo to yung video na to, kahit pa paano, ay magkakaroon lang po kayo ng idea. Nakon? And mas maganda din, mga langga, na kung ang mga employer natin ay mga bongga, mga generous, dahil ito ay, it's time for matanot. Matanot is gifts. Bigayan po ito ng, parang Pasko, bigayan po ito ng gifts or matanot. Pagka isa lang, matana. Pagka marami, matanot. Mas maganda na rin, mga langga, ang matanot kaysa matana. Naon. Ano nga po ba ang tamang batian or greetings kapag kaaraw ng Pesach? Ang napakasimple na batian or greetings sa araw ng Pesach ay Chag Sameach. Happy holiday. That's simple, mga langga. Chag Sameach. Pwedeng Hag Sameach, pwedeng Chag Sameach, yung gumagaralgal. Ang CH ay pwede pong H at pwedeng KH. Pero ang pronunciation po nito ay ingat lang po kayo, baka may lumabas. Chag Sameach. And if you want to be specific, you can say Chag Pesach Sameach.
Kag Pesak sa Meyak. Bago pa man matapos ang Pesak mga langga, malat na tayo sa kapupronounce ng Our last Hebrew word is Kol HaMoed. Ang Kol HaMoed mga langga, it is because na ang Pesak ay 7 days sa Israel. Itong first day, mga langga, ang ika-7th day ay sarado ang mga opisina, lahat. Pero itong mga 7th day, itong second day hanggang 6th day ay bukas yan, hindi yan holiday. Pero karamihan mga langga ay half day lang. So ang Kol HaMoed ay itong ika-7th day and ika-6th days. Ito yung tinatawag na Kol HaMoed. Maririnig nyo yan minsan mga langga na sabihin, ay, bukas ba ang opisina nyo sa Kol HaMoed? Ibig sabihin nun, bukas ba ang opisina nyo sa mga araw in between ng mga holidays? Dahil itong first and the 7th day ay sigurado yan mga langga na sarado. Sarado ang mga opisina, walang trabaho. Although tayo, tuloy ang trabaho. Okay? So, sa Kol HaMoed, karamihan half day, mga opisina, tandaan po natin yan. Baka may mga inaasikaso-asikaso tayo. Ang mga super, I think, bukas naman yan. So, I hope na naipaliwanag ko sa makaya ko ng maayos ang about sa Pesak at kahit pa paano mga langga, alam na ninyo yung ibang mga Hebrew word na gagamitin natin. Okay? So, this is it mga langga. I hope na nag-enjoy kayo at may natunan kayo. And wag po ninyong kalimutan mga langga na mag-subscribe sa channel ko and don't forget to click the bell button para updated po kagad kayo sa ating next videos. At kung may mga words man akong mga nakalimutan or may mga about Pesak ako nakalimutan or hindi alam, I would be very happy mga langga na turuan din ninyo ako or ikwento din ninyo sa akin kung ano yung mga hindi ko nabanggit dito. And you can just write it mga langga sa comment section. Okay? Tודה רבה להתראות ונשיקות, חג שמח, חג פסח שמח.